pagkain. Katiting na lang, barya na lang na ibibili ng pagkain ng pamilya ng bawat driver. Kinukuha nyo pa. Sa amin, konti lang. May maitawid lang kami sa pang-araw-araw. Pero ayaw nyo pa kami bigyan. Pinagtatamot nyo pa. Imbes na pag-ahalin ninyo. Pinagmumulta nyo pa kami. Herman, gusto ko maramdaman mo, makita mo. Gaano na kami katagal naghihintay? Nang sa ganun makapaghanap buhay kami. Yung mga kuras na bumibigay dyan sa iyong ahensya, tanggalin mo ngayon na. Nang sa ganun, makapaghanap buhay itong mga maliliit na driver, Herman. Nananawagan kami sa iyo. Hindi kami kalaban. Nakasuporta kami sa magagandang layunin at programa ng ating pamahalaan. Pero ang pamahalaan, hindi kami sinusuportahan. Pinapahirapan kami. Kung mananatiling ganito ang sitwasyon ng bawat driver at operator na puro mahirap na lamang ang ibibigay ninyo sa amin, saan kami pupulutin? Saan kami papatungo? Saan patutungo yung mga mananakay, mga manggagawa, estudyante na gustong makarating sa tamang oras, sa taktang oras sa kanilang pupuntahan? Dahil sa pag-delay ng mga provisional authority, prangkisa, confirmation, rehistro, na siya nagpapasikip ng daloy ng trapiko sa ating mga lansangan. Hindi natin sinusunod ang Pangulo na gustong itama yung mga mali, gustong ituwid at tulungan yung mamamayang Pilipino. Ano ang nangyayari? Pinapahirapan nyo, wala tayong respeto sa Pangulo, hindi natin siya sinusunod. Dapat yung mga nakaupo sa gobyerno na iniluklok niya, na pinagkakatiwalaan niya sa mga posisyon na ito, dapat kayo ang mauna at maging ehemplo. Sa ganun, may isang paghihirap ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kung hindi yung mga mananakay at yung ekonomiya na lalong bumabagsak kung walang masakit